Hello everyone and hello mga kabuntis. So for this video, this is an informative video kaya makinig po kayo. Dahil for sure, marami kayong matututunan at the end of this video. Alam nyo ba na kapag buntis ay mataas ang chance na magkaroon ng UTI or mas common sa atin mga buntis na magkaroon ng UTI. So ngayon, sabihin ko sa inyo yung mga signs ng UTI para ikaw mismo, mami na buntis ngayon ay aware sa mga different signs ng UTI sa buntis. So number 1 po is madalas na maihi. Kahit naman hindi buntis, kapag madalas talaga ang pag-ihi ng isang tao, possible may UTI. Yan. Number 2, feeling mo na iihi ka kaya madalas kang pumunta sa banyo pero kapag umihi ka na, unti lang pala yung maiihi mo. Number 3, possible din na makaramdam ka or makaranas ka na masakit na pag-ihi kapag ikaw ay naiihi. Number 4, ito medyo worsen na siya kapag sumasakit na yung balakang mo, yung likod mo. Ayan, possible na yung UTI or yung bacteria from pantog at umakyat na sa iyong kidney. Still isang sign pa rin ito ng UTI. Napapansin mo na mabaho at masyado ng matapang yung ihi mo kumpara noon or kumpara sa mga natural na araw. Next, napansin mo din na may dugo na sa ihi mo. Pero ito worse na to or medyo late sign na siya, isa pa ring sign na meron kang UTI. Next, may chance din or posibilidad na hindi mo na napipigilan yung pag-ihi mo. Bigla ka na lang naiihi sa iyong panty na hindi mo na napipigilan. And lastly, kapag syempre yung mga symptoms na yon associated na kapag ikaw ay nilalagnat pa. Ang mga symptoms na yon plus lagnat, positive po talaga na meron kang UTI. So ano ang mga gagawin mo, mami? Kapag nakaranas ka ng mga ganong sintomas, syempre kailangan po magpatingin ka sa doktor. Kasi bibigyan ka po ng antibiotic na angkop para sa mga pregnant mom na safe din para sa mga sanggol. Pero syempre may mga home remedies din naman na pwede mong gawin kasabay ng pag-take mo ng antibiotic para mas mabilis gumaling ang iyong UTI. Number one, ito talaga ang pinaka nakakapagpagaling, nakakapagpaiwas sa UTI is ang pag-inom ng maraming tubig. Lalo na kapag buntis, kailangan natin ng mas maraming amount of water every day. So kung 8 glasses lang yan ang recommended sa isang tao every day, dadagdagan mo pa kapag ikaw ay nabuntis. Number 2, kapag naiihi ka, huwag mong pigilan. Mas dalasan mo pa nga ang pag-ihi para mas ma-flush yung mga bakterya kung meron man sanhi ng UTI. Number 3 po, uminom ng mga cranberry juice. Yung hindi cranberry juice lang na sweetened ha, dapat talaga yung organic and puro na walang sweetened. Kasi syempre yung sugar naman yung babantayan mo doon. So may mga organic na cranberry juice, ang rationale daw kasi ng mga cranberry juice sa medical term is kapag umiinom ka daw ng cranberry juice, yung mga bacteria daw is hindi sila kumakapit doon sa daluyan ng ihi or doon sa urinary tract. So para din maiwasan or magamot ang UTI. Next po, kapag umiinom ka ng gamot or antibiotic or kapag meron kang UTI na, iwas muna sa sex ang mga buntis. Ayan, pagalingin nyo muna yung sarili nyo hanggang mawala or totally mag-disappear na yung UTI. And next, syempre, yung antibiotic na prescribed ng doktor. May mga antibiotic na safe sa pregnant and only prescribed by the doctor. So kailangan po talaga magpa-check up kapag may UTI ang isang buntis. So yun na lamang po. I hope you learned something again from this video and keep on sharing and thanks for watching. Bye!